Ang bayan ng Abukay ay tinaguri ang pinakamatandang bayan sa bayan ng Bataan. Ito ay tinatag noong 1885. Ang St. Dominic de Guzman Parish Church ay isa sa mga kilalang simbahan dito sa Bataan na itinatag noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay itinayo noong 1600 sa pamumuno ni Padre Jeronimo de Belen. Ang bayan ay tahanan din ng ilang mga bahay ninuno na napanatili ng mabuti sa loob ng maraming siglo, at ito ay naging sentro ng pananampalataya ng mga mamamayan ng Abukay. Basically, the church was established on 1588. Pero 1587, nandito na yung mga Spaniards sa Abukay. So, dumating sila dito at kasama din nila yung pananampalataya ng mga panahon na iyon doon sa Espanya. Kaya nga, ang simbahan na to ay isa sa mga unang simbahan ng mga Espanyol sa labas ng Intramuros. Marahil ang simbahang ito ay itinalaga kay Santo Domingo de Guzman, yung patron ng kanilang congregation or yung kanilang group na pumunta dito sa Bataan. At ito yung unang simbahan na establish nila, as I mentioned earlier, sa labas ng Intramuros. At yung simbahan na ito ay naging dunduyan ng pananampalataya ng Bataan dahil mula dito sa simbahan na to, lumaganap yung mga iba't ibang simbahan, karatig bayan ng Abukay. At ang Abukay ay nanggaling sa salitang abo na kinakaykay dahil yung mga Espanyol ay dumating noong ayon sa kwentong bayan, dumating ang mga Espanyol at tinanong nila kung ano yung pangalan ng lugar. Ngunit ang nangyari, ang naintindihan ng mga katutubo ay ano yung ginagawa mo. So, ang sagot ng mga katutubo ay abo kinakaykay, abo kinakaykay. Kaya ang unawa ng mga Espanyol ay Abukay. Kaya pinangalan nila ito. Pero bago yun, ang pinangalan sa bayan na ito ay Pueblo del Santo Domingo. Dahil ang lugar na ito ay kanalaga nila kay Santo Domingo. Ang simbahan ng Abukay ay may natatanging arkitektura na sumasalamin sa estilo ng Renaissance. Ang dalawang palapag na harapan nito ay nahahati ng mga haliging Doric. Ang mga nicho ng santo sa magkabilang gilid ng pangunahing pinto, 3 bintana sa ikalawang palapag, at ang mga nicho ng santo sa gitna ng pedimento ay lahat natatampok ng mga triangular na pedimento. Sa pagpasok sa simbahan sa gawing kanan ay makikita natin kaagad ang labi ng ating mahal na patron na si Santo Domingo de Guzman. Si Santo Domingo de Guzman ay isang paring Espanyol na ipinanganak noong 1170 sa Calaruega, Espanya. Siya ay nagtatag ng mga orden ng mga Dominikano at kilala sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pangaral ng Ebanghelyo.
Natural na naging patron si Santo Domingo sa mga komunidad na pinaglingkuran ng kanyang orden. Isa sa mga ito ang bayan ng Abukay. Noong 1588, itinatag ng mga Dominikano sa bayan ng Abukay, Bataan ang parokya ng Santo Domingo. Ito ay simbolo ng espiritual na gabay at proteksyon para sa mga mamamayan ng Abukay. Ang patuloy na debosyon kay Santo Domingo ay nagpapakita ng malalim na kaugnayan ng komunidad ng Abukay sa kanyang mga aral at misyon. So yung simbahan ay naging casualty ng dalawang lindol at isang malakas na apoy ang nakatupok sa simbahan na ito. Marahil ang simbahan ay sinubok din ng mga panahon. Gayon din, noong 1600s, ang simbahan ay sinalakay ng mga Dutch. At ang simbahan ay naging fortress ng mga katutubo dito. Kaya sa harap ng simbahan nangyari ang tinawag ang Dutch Massacre. So dumating ang mga Dutch na istilaw sa puwi ng ating bayan. Ngunit ang nangyari, nakapaglaban ng mga katutubo na nakatira dito. Ang kapalit naman noon ay ang buhay ng mga katutubo, ngunit nanalo naman at naipaglaban ang kasarinlan ng bayan na ito. Pagkatapos noon, ang simbahan ay naging hiding place noong World War II, kung saan ang simbahan ay naging kuta ng mga Hapones at mga Amerikano, naging torture area, yung loob mismo ng simbahan. Dahilan kung bakit nasira muli yung simbahan. So yung simbahan ay muli na isaayos pagkatapos ng digmaan upang maging bahay na dalangin to serve its purpose. There was a story that tells the natives around this area during that era, nagkaroon daw ng baha at isa sa mga himala ay ang nakita na yung yabag ng isang tao may kasamang aso yung umikot sa daan upang tumulong sa mga nasasakupan ng Abukay noon. At saksi rin naman ako sa ilang mga himala ni Santo Domingo. Halimbawa, may mga tala sa Espanya na nagsasabi na ang imahe ni Santo Domingo ay nakapagpabuhay ng patay. No? So, yun ay nakatala sa panahon na dito. Meron ding himala yung mga Espanyol. Karamihan kasi ng aming records ay nasa Spain. No? Dahil ito isang Spanish territory dati. So, isa sa mga himala nila ay yung kanilang ship ay bumigay sa digmaan. Pero humingi sila ng tulong kay Santo Domingo. At ang nangyari ay nanalo sila laban sa mga kalaban nila. Although sira-sara yung ship nila, pero malaking tulong yung pananalangin nila ayon sa kanila. Kaya pagkatapos sila makarating sa Maynila, bumiyahe muli sila papunta ng Abukay upang magpasalamat. So ilan yun sa mga himala. Marami pang mga himala, maliliit man. Halimbawa ay may mga nakapasang anak sa board exam, mayroong mga iba't ibang mga ina-attribute yung mga mananampalataya, no? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Santo Domingo. Noong unang panahon, ninakaw ang orihinal na ulo ni Santo Domingo de Guzman, kung kaya't upang lalong higit na mapangalagaan, ang simbahan ay nagpasyang ilagak ito sa kumbento at magpagawa pansamantala ng katulad na ulo na gawa sa ivory. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin naibabalik ang ninakaw na orihinal na ulo ng mapaghimalang si Santo Domingo de Guzman. Ang sementeryo sa gilid ng simbahan ng Abukay, Bataan ay may kakaibang kwento na bumabalot sa kasaysayan at kultura ng lugar. Noong unang panahon, itinayo ang sementeryo sa tabi ng simbahan upang magbigay ng espasyo para sa mga yumao ng komunidad na magpahinga sa tabi ng kanilang pinaniniwalaang lugar ng pagsamba.
Sa paglipas ng panahon, naging saksi ang sementeryo sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng Abukay. Sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, dito rin inilibing ang mga martir at mga taong naging biktima ng digmaan. Sa gitna ng digmaan, ang sementeryo ay nagsilbing lugar ng pagluluksa at pag-aalay para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa kasalukuyan, patuloy na naglalakad ang mga tao sa malapit na sementeryo upang magbigay pugay sa kanilang mga ninuno at mahal sa buhay. Ang lugar ay hindi lamang isang saksi ng kasaysayan, kundi pati na rin isang patuloy na bahagi ng buhay ng komunidad. Ang sementeryo sa gilid ng simbahan ng Abukay ay patuloy na nagbibigay diin sa ugnayan ng mga tao sa kanilang nakaraan at patuloy na nagpapaalala sa kanila ng kanilang pinagmulan at kultura. Noong 1608, ang press na dati sa Maynila ay inilipat sa Abukay, Bataan. Dito naging tanyag si Tomas Pinpin, ang unang Pilipinong tagapaglimbag. Isa sa kanyang mga nailethala ay ang isang manual para turuan ang mga Tagalog na magsalita ng Kastila. Tunay ngang kahanga-hanga ang tinatagong kasaysayan ng simbahan ng Abukay, magmula sa istruktura nito hanggang sa kwentong himala ng kanilang patron na si Santo Domingo de Guzman, na nagpatibay sa pananampalataya ng mga mamamayan dito sa Abukay. Muli, ako si Raven Gabiola, naghahatid ng kaalamang pangkasaysayang dapat alam mo.
Ang bayan ng Abukay ay